My question now to the administration, is revenge from the grave a crime? So I have to die first. They have first. So now they can't kill me anymore unless they want to. Alright, may tawanan mo mga kababayan dito sa ating mga funny political videos. Itong mga memes na nagkalat dyan. Lahat naman ito ay political related. Let's go, tawanan muna tayo. Malaya! Sinungaling! 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 Pangit! Yun. So, gumagawa kami ng reels, tapos may lumapit sa amin na, Ma'am, ito na po yung bayad ko sa utang ko sa'yo. ay, salamat naman kung Oh, ganun. ito, marami akong pera. Oh. Pwede ka, bakit parang photocopy ata ito? Oh, huwag ka nang magreklamo. Hindi mo ba alam na ngayon, photocopy is considered as original? Ang bihira. A photocopy is now considered as an original. 2019 amendment. Papotocopy na tayo ng tag-1,000 kasi pwede pala yung tanggapin sa mga tindahan dahil considered original na yan. Kaya sige na, papotocopy na tayo. We must work together to ensure a brighter future for our community. Sa atin pong mga kagalang-galang na senator judges, mga minamahal na kababayan, Kita mo? Intro mo pa lang high blood din na sa'yo mga tao. Anong minamahal pinagsasabi mo? Hoy, pwede ba wag mo kaming tawaging minamahal? Kinikilabutan kami sa'yo. Wala kang ibang minahal kundi yung speaker mo. Hindi kami nagmamahal ng magnanakaw, saka nakakadiri yung laway mo. Ay, pasabog ang hininga mo ah. Kung may laway, may sipon. Agree 100%, Your Honor. Your Honor, the prosecution cannot be allowed. Si photocopy ay consider as original, talagang nagkalat ng uhog. Kaya napatanong siya kung bakit daw siya nag-trending sa social media. Magkalat ka ba naman ng uhog sa gitna pa ng trial kung hindi ka mag-viral? Dapat tandang ba siya? Hindi. Bakit na siya nag-viral na po? Yan po ang mga viral, ang mga sipon at mga bunganga ni Luis. Palagpakan yung Katata Diggs, no? Katata Diggs. Ampasin mo pa yan. Ay, naglakambayan at ito. Magkantahan muna tayo. Let's go. Uy, uy. Pag siya na ang nagsalita, handa ka na ba? Ito. Pag siya na ang nagsalita, Katata Diggs. Nakakamis. pag siya'y humirit, biglang tatawa. Kahit seryoso, may punchline pa. Punchline pa. Diretsahan kong magsalita, pero may twist, biglang may banat pa. Hindi scripted, walang arte. Walang arte talaga. Katata Diggs. Nakakamis. Yung panahon mga kawayan ko po. Katata Diggs. Naiiyak ako sa'yo. Katata Diggs. Alam ko ba? Yan mga ganang tao. Pera ka talaga. Sarap. Ito po. Hindi si Pierre Castro. Nakakaliw talaga Katata Diggs. Kaya ito po, sakit, kailangan natin ibalik mga kababayan. Welcome back to my channel. Andito naman po tayo na ngayon. Parang bugsakin natin ito pero mag-enjoy nyo na tayo dito. Ang ganda ng kanta nito. Minsan tahimik, biglang may pasabog. Isang linya lang lahat napapahinto. Walang filter kung magsalita. Walang filter kung magsalita. Reaksyon, tawa talaga. Sa entablado, kahit saan, pareho lang walang Kaya kayo din mga kababayan, ang ganda ng kanta nito. Diyan lang natin siya ganito kasi namimiss talaga natin ito kay Diggs ganito. seryoso ba yun? O biro lang talaga?
Sa palagay niyo kaya, magbago kaya ang suporta dito? Kay Tatay Digong? Ito, 100% para sa akin. Hindi. Mas lalo pang dumami ngayon. Ito ang pagkakamali ng Marcos mga kababayan. Ginawa niya. Tatay Digong. Hindi pa siya nadala. Ngayon, nagkamali na magsasaginawa niya yung pinakulota, diba? Ang tuloy niya. Yan ang pinagkakamali mo. Ngayon, mas lalong galit na galit ang taong bayan ngayon sa iyo. So, ano na tayo? Digong! Alright, yun po, di ba? Yung ginawa ni Marcos ngayon, yung pagpakulong na naman dito kay Marcoleta. Shoutout dyan kay Senator Marcoleta. Pagdasal natin patuloy si Marcoleta na kumbaga. Ito ang pangalawang pinakamalaking pagkakamali ni Bongbong Bangag. At pangatlo, yung pagnakaw nila sa bayan. Naku po! Hanggang 2028 ito, mas lalong lumalaki ang galit. Mas lalong talagang sasadsad yung rating mo dyan, Bongbong Bangag. Naku po, paano yan? Mga loyalista ka. At mukhang tagwid pa sila dito ngayon sa impeachment mga kababayan dahil yung witness nila, palpak, fake na expert. Sablay, ano bang napatunayan nila na public knowledge naman yung sinabi ni BP Sara, diba? Public knowledge na yun, hindi nila na-establish mga kababayan kung yun ba talaga ay kasalanan. Public trust ba yun, no? Betrayal o public trust ba yun? Hindi nila napatunayan yung mga kababayan. Yan po ang sinasabi natin. Duterte will come soon. Ako po. Impeachment trial. This is a propaganda proceeding. Number 2, Propaganda. it's a waste of time watching the presentation of this witness. Bakit kanyo? Abay, 2 oras at kalahati na po tayo na nunod sa kanila. Unang-una, ano ba ang testimonya ng ano bang pinapatunayan? Pinapatunayan niya lang na nagsalita at authentic niya na ito yung video. Ano ngayon? Ang pinag-uusapan yung mga pahayag niya, isang krimen, isang impeachable offense, or hindi. So useless. Sinayang mo lang ang oras ng bansa at ng court at ng lahat ng mga taong nanonood for a useless witness. It doesn't prove anything. Yung bang mga pahayag ni BP Sara ay isang krimen o isang impeachable offense o hindi. So, ano makukuha mo sa pagpresenta? Hindi naman kinokontra yun eh. Alright, yun po ang interview ni Panelo mga kababayan. Tinatawag niya na useless itong hearing, lalo na itong sa NBI na witness. Pabalik-balik sila. Na alam naman ng tao yan, public knowledge yan kung ano sinabi ni BP Sara. At yun po talaga ay conditional threat. Diba? Sinasabi pa ni Luis Tro mga kababayan, yung naglalaway na. Sabi niya, victorious doon sila. Saang anggulo? Hinayupak. Baka doon sa liquid competition. Nanalo sila dalawa, itong attorney. Tumutulog din ang sipon ito. Ay, nako. Nakakaumay, di ba mga kababayan? Alam naman natin lahat kung ano sinasabi ni BP Sara doon sa video na yun eh. Ay, kung expert kuno na wala namang napatunayan, hindi naman dispute yan ng kampo ni BP Sara. At pinakita lang niya, inutotikit lang niya ang video na public knowledge naman yan. Ang daming nakakita, no? Alam ng taong bayan kung anong dahilan, kung bakit nakasabi si BP Sara na ganyan. At hindi man na napatunayan na kung sino ang kinontrata ni BP Sara, sino yung serial killer na yun. Wala kayong napatunayan, Luis Tro. Kaya knock out sila mga kababayan dito pa lang sa starting sa impeachment kay BP Sara. At public opinion naman talaga, ay talong-talo na kayo sa public opinion pa lang. Di ba? Alright, hanggang dito lang tayo. Shout out yan kay Auntie Claire. Naku! Diba? Mirisi talaga sa iyo. At dami na sasabi, nagko-comment mga babayan na bastos daw, wala daw galang. Itong panganakaw ni Bongbong Bangag. Itong mga Malita boys. May mga ano ba to? Magandang ugali itong mga hinayupak na to. Puro itong magnanakaw. Tapos binabaliktad nila sa mga comments mga babae na si Duterte daw ang magnanakaw. Kay Duterte pa daw na panahon yung flood control. Naku, mayayala mo kayo sa mga balat ninyo.
May pumirma ba si Tatay Digong ng budget na mga daming insertion? Di ba? Ang dami niyang binito, pero ito si Bumubangag, hindi. Pinatuloy niya dahil talaga nanakaw tingin na ipax. Yan, merisi sa inyo. Lagi lang kayong minumura kahit saan kayo magpunta, hindi kayo nahiya. Diba? Kitang-kita kung bakit ganyan ang response ng mga tao. So, wala talaga kayong mga hiya. Alright, thank you for watching. Panalangin ko sa habang buhay, mawala ka sa Senado. Yan ang panalangin ko. Mga besh, itutuloy pa ba natin itong impeachment na ito? Oo nga, besh, mukhang pumalpak ang plano natin. Aminin man natin o hindi, talagang magaling ang depensa nila. Mukhang maakwit pa yata si VP Sara. Doon yata tayo nadali sa pamini trial natin, mga besh. Besh, curious lang ako. Ano kaya ang pakiramdam ng tumira sa kulungan? Naku po, siguradong balik kulungan kayo pag nagkamali kayo dyan. Isama mo na rin to sa kapunan, no? Dumiretso na kayo sa bilangguan.